Mahihinog na umano para maging kaso ang nasa 12 iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay pa rin sa maanumalyang flood control project. Kasama rito ang investigasyon kina Senador Mark Villar, Cheese Escudero at Joel Villanueva. Nakatutok si Salima Refran. Sa mga naghahanap ng matataas na opisyal sa mga pananagutin kaugnay ng flood control scandal, sinabi ng Ombudsman na tahimik na gumugulong ang investigasyon sa ilan sa kanila. We have around 12 very, very ripe cases or investigations that are about to ripen into cases. 12 of them are already in the answering process. You know, the respondents have started filing their counter affidavits. Kasama rito si dating Public Works Secretary at ngayon Senator Mark Villar. There's a team that is investigating that already. But I don't think it's reached preliminary investigation. It's still under fact-finding. Gumugulong na rin ang investigasyon kina Senador Cheese Escudero at Senador Joel Villanueva. They're under investigation. Maybe the case of Senator Villanueva is a little more advanced than Senator Escudero. But it's moving. It's moving. But we just have to be careful about every move that we make on these matters. Nauna nang tinanggi ng tatlong senador ang pag-uugnay sa kanila sa flood control scandal. Si Villanueva nga nakapagsumite na ng kanyang counter affidavit sa pag-usad ng investigasyon ng DOJ sa ilang reklamo. Samantala, susulat umano si Remulla kay House Speaker Bo GT para ireklamo ang proseso ng pagbibigay ng Kamara ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga iniimbestigahang kongresista. Idinahilan sa kanila ng House Secretary General's Office na kailangan pa raw na dumaan sa plenaryo ang SALN request nila. Lately, our teams have been having a hard time getting the SALNs of congressmen we are investigating. Because the Secretary General's Office is saying, I've been told, that it has to pass through plenary for them to release a SALN. And I don't buy that excuse. I do not understand why they have to stonewall or give us a hard time with that. Nais rin ni Remulla na masilip ang umano'y conflict of interest ni House Secretary General Cheloy Garafil sa isyong ito. The Secretary General now used to work for some of the people we're investigating. That's why we are we're just harboring suspicions that they may be protecting people. Stop doing that because this is a very urgent matter for the country. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Garafil. Kaugnay naman ng pahiwatig o feelers umano ni Zaldico na pinapadala sa pamamagitan ng mga pari kung seryoso anya ay kailangang mag-restitute o magsoli siya ng perang nakuha umano sa gobyerno. It's a significant amount of money. Billions. Billions, of course. Ano yan? Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasoli. Anong pag-uusapan natin? Ang kahandaan anya magsoli ang magbubukas ng pinto sa mga posibilidad para kay Ko. Possibility rin ba yun? Pagiging state witness? Pwede yan, basta nasa dahilan. Depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala akong nakikita. Pero kung ipaliwanag sa akin na mayroon namang ganito o mayroon ganon, baka sakali pwede. Diba? Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.